Klay Thompson kakagat na sa Orlando Magic. Warriors, nasayang si Anthony Edwards. Gusto rin palang i-trade ng Timberwolves sa draft. At Edwards, pinaluhod si Reggie Jackson. Iiwanan kaya ni Klay Thompson ang Golden State Warriors ngayong paparating na off-season? Ito ay tila ang tanong na iniisip ng lahat patungkol sa 4-time champion habang siya ay naghahanda na papasok sa free agency. Si Thompson ay isa sa mga kilalang player na magiging available ngayong summer at handang habulin siya ng Orlando Magic. Ang Magic ay open ng mahigit sa $60 million sa cap space ngayong off-season. Si Thompson, kasama ang ilang mga veterano sa paligid ng liga, ay tinitingnan ang Magic bilang isang sitwasyon kung saan maaari mong isama ang isang gaya ni Klay Thompson, isama ang isa pang veteranong player kahit na ito ay sa point guard position, shooting guard position. Ang team na ito ay maaaring magkaroon ng tunay na pag-usbong sa paligid ni Paolo Banchero at Franz Wagner. Matagal nang pinag-uusapan na posibleng manligaw ang Magic kay Thompson mula pa noon bago magsimula ang NBA playoffs. Bukod sa pagkakaroon ng espasyo sa cap upang dalhin ang isang player tulad ni Thompson, pinatunayan ng Magic sa postseason na sila ay kulang na lang ng isang piraso o dalawa upang maging tunay na banta sa tuktok ng Eastern Conference. Ang isang player tulad ni Thompson na isa sa pinakamahusay na shooters sa 3-point sa liga ay angkop sa kung ano ang kulang sa team na ito. Siyempre, hindi madaling desisyon para kay Thompson na iwan ang Warriors. Sa kasalukuyan, wala pang mga tanda na nagpapahiwatig na si Klay ay aalis kina Stephen Curry at Draymond Green, ang kanyang dalawang pinakamatalik na kaibigan na kanyang nakasama sa kanyang buong karera. Ang core ng Warriors na ito ay nanalo na ng 4 na kampyonato at ang organisasyon bilang buo ay patuloy na naniniwala na maaari silang manalo ng higit pang titulo kung sama-sama. Bagaman maaaring siya ay open sa pagtuklas sa kanyang marketplace sa free agency, ngunit ayon sa isang bagong balita mula kay Shams Charania ng The Athletic nitong Martes na may mutual interest sina Thompson at ang Orlando Magic at naniniwala si Carl na maaaring maging magandang angkop para sa 5-time NBA All-Star. Kailangan ng Orlando ng isang taong kayang mag-shoot ng bola. Ngayon hindi alam kung makakatulong siya sa kanila bilang isang All-Star, ngunit maaaring makatulong siya sa inyo bilang isang veterano at profesional na maaaring magmula sa bench, dagdag ni Carl. Malinaw na ipinahayag ng Warriors na nais nilang muling papirmahin si Thompson, ngunit sa harap ng mga limitasyon sa pinansyal at malinaw rin ang pangangailangan sa roster, may posibilidad na hindi nila kayang ma-afford ito. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, sa paglago ni Anthony Edwards bilang isang tunay na star sa pinakamalaking entablado ng liga, ang kanyang husay sa playoffs ay nagpapabalik sa mga fans sa kung paano tinitingnan ng mga team ang Minnesota Timberwolves guard bago ang 2020 NBA Draft. At sa kasamaang palad para sa Dub Nation, ang alegadong opinyon ng Warriors bago ang draft ay hindi naging maganda. Ang ulat noong 2020 mula kay Jonathan Wasserman ng Bleacher Report ay muling lumitaw online kung saan binanggit ng insider, batay sa mga pinagmulang impormasyon, na hindi malamang magiging landing spot ng Warriors si Anthony Edwards kung siya ay mahuhulog sa number 2 pick ng Golden State dahil sa mga alalahanin tungkol sa kanyang determinasyon at pagnanais para sa panalo. Si Edwards, syempre, ay hindi bumagsak sa draft sa kabila sa mga ulat na ito at napunta sa Minnesota bilang number 1 overall pick matapos mag-average ng 19.1 points, 5.2 rebounds, 2.8 assists at 1.3 steals sa kanyang freshman year sa University of Georgia. At ang Golden State ay pinili ang center na si James Wiseman sa number 2. Ang kanyang karera sa Warriors ay naudlot ng mga injury bago siya ipinadala sa Detroit Pistons noong 2023 NBA trade deadline. Ngunit sa kabila sa mga alegadong alalahanin ng Warriors tungkol kay Edwards, karapat-dapat bang banggitin na hindi rin buong tiwala ang Timberwolves na ayon sa ulat, sila ay nagsikap na gumawa ng trade mula sa kanilang number 1 slot bago ang draft.
Ngayon, habang si Wiseman ay sinusubukang mahanap ang kanyang daan sa The Motor City, si Edwards naman ay may average na 33.4 points, 7.8 rebounds at 5.6 assists para sa Wolves sa 5 laro sa playoffs ngayong 2024. Ang Minnesota sa pamumuno ni Edwards ay nanalo sa 4-0 laban sa Phoenix Suns sa unang round at kasalukuyang hinarap ngayon ang Denver Nuggets sa second round. At sa kakaibang paraan, kinumpirma ni Edwards na baka wala siya sa kanyang kalagayan ngayon kung hindi dahil sa ilang kritisismo mula sa coach ng Warriors na si Steve Kerr. Matapos ang isang pre-draft workout sa Golden State, sinabi ni Kerr kay Edwards na hindi sapat ang kanyang trabaho. Sabi niya, "Pre, kailangan mong makita si Steph Curry, Kevin Durant at Klay Thompson kung paano mag-workout," sabi ni Edwards. "Paulit-ulit nila akong pinagsabihan, hindi ka nagtatrabaho ng sapat. Kung kami ang may-ari ng number 1 pick, hindi kita kukunin." At sabi ko lang, grabe, nakakaloka. Kami at ang aking trainer ay sumakay pa uwi pagkatapos ng hapunan at kami ay nag-uusap na kailangan naming pagbutihin ang mga bagay. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung ano ang gagawin namin, pero kailangan naming pagbutihin ang lahat. Pagkatapos niyan, naging isang madman ako sa gym. Ang mentalidad na iyon bilang isang madman ay nag-paid off para kay Edwards at may bahagi si Kerr dito. Bumaba lang ako at sinabi ko, "Pwede bang magtrabaho ka ng mas labis?" Naalala ni Kerr noong nakaraang November ang pagkakataon. Tiningnan niya ako na parang, "Oh, sige," at nagsimula silang magtrabaho ng mas mabigat. Bumalik kami doon ilang linggo pa ang nakalipas at kumain kami ng hapunan at sinabi niya sa akin, "Salamat para pagsabihan ako ng ganito. Hindi ko naisip kung gaano kahirap ang kailangan kong pagtrabahuan at kung ano ang dapat kong ipakita." Ngayon sina Edwards at Kerr ay magtutulungan upang gawin muli ang ilang mga aral dahil ang Team USA coach at Timberwolves star ay magsasama sa Paris Olympics. Ngunit sa una, tiyak na umaasa si Edwards na maiuwi ang kanyang unang NBA title at patunayang mali ang mga nag-aalinlangan tungkol sa kanyang paraan sa pananaw para manalo. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Malaking tulong talaga sa kanya ang mga sinabi ni Kerr. Samantalang hawak na ng Timberwolves ang 2-0 sa series laban sa defending champion Denver Nuggets. Sa Denver, si Aaron Gordon lang ang umiskor na umabot sa 20 points. Para pangunahan ng Denver sumunod, si Nikola Jokic na may 16 points at 16 rebounds. Samantalang sa kabila, hindi pa rin mapigilan si Anthony Edwards na pumutok ng 27 points kabilang ang iilang kamangha-manghang play na ito. 3 others have done it, and watch it again. Right there, that was almost a proposal. I don't know what Reggie Jack's posing or not, but and said you to the Nuggets locker room, and this is the last. Anthony Edwards spinning, gouging his way into the foul called. Right now, Anthony, everything, but he also wants to let KCP know. What a pretty. Edwards accelerates and takes it right down for 2. And the Wolves and their fans, and there are a lot of them here, can smell it now. leaving his imprint on the game. Watch the post work. Watch the post work. I feel you. Don't. Here's the fade. Then right here, he gets in there, takes his time, his patience. At Karl Anthony Towns na may 27 points. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.